Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Leo. Taong 1987. Probinsya ng Capiz. Bilisan mo na, Leo. Mahuhuli na tayo. Nag-aantay na ang mga mangangasong sasamahan natin papunta sa Kagulangan. Opo tay, nandiyan na po. Inaayos ko lang po tong tali ni Rakal. Isasama mo na naman yung aso mo. Nako, baka kasagabal lang sa lakad natin yan eh. Mamaya magpakarga pa yan sa'yo. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Wala na pong kasama dito sa bahay tay. Kawawa naman po. Isa pa, hindi pa siya ganap na aso. Malaki lang yung pangangatawan niya. Pero ilang buwang gulang pa lang si Rakal. Pag-uusap ng mag-ama. Nakatira ang mga ito sa pinakadulong bahagi ng bayan ng Dumalag. Ilog lamang ang pagitan. Nasa kabilang bayan na sila ng Tapas, kung saan may makapal na kagubatan. Nakadalasang pinupuntahan ng mga mangangasong galing sa syudad. Napakadaming mga baboy ramo sa lugar. At kung minsan, may namamataan pang mga usa. Pagiging gabay sa mga mangangaso ang trabaho ng mag-ama. Si Leo, bata pa lamang ay gamay na ang pasikot-sikot sa gubat na yun. Kaya pinagkakatiwalaan ito ng mga mangangasong nagpupunta sa lugar. Ito din ang naging daan para mapunta sa kanyang pangangalaga ang tutang si Rakal. Kakaiba ang itsura ng asong ito. Dahil bukod sa malaabo nitong balahibo, kulay asul din ang mga mata. Napakatulis ng nakatayo nitong mga tenga. Halos hindi pa dumidilat ang tuta ng matagpuan nito ng binatang kinakapa ang daan. Papunta kung saan. Naawa si Leo, kaya dinala ito pa uwi. Maraming alagang kambing si Mang Eliseo, kaya naman hindi nawala ng gatas na ipapainom ang binata. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas. Nakita niya nito ang malaking pagbabago sa katawan ng alaga. Maging ang kakaiba nitong liksi sa pagkilos. Kakaiba din ang tahol ni Rakal dahil umeeko ito sa buong paligid. Kakaiba talaga yung laki ng alaga mo, Leo, no? Saan mo ba kasi nakuha yung aso na yan? Ilang buwan pa lang yung lumilipas. Halos kasing tangkad na ng kalabaw ko yan eh. Bati ng isa sa mga kapitbahay ng binata. Nagpatuloy lamang sa paglakad ang mag-ama kasama ang alagang aso. Kilala sa kanilang baryo si Rakal dahil sa kakaiba nitong kulay. Lalo pa kapag natatamaan ng sinag ng araw. Maya-maya pa, narating nila ang lugar kung saan nag-aantay ang kanilang mga panauhin. Nandito na pala si Mang Eliseo. Aba, at ang laki na pala ni Rakal. Ilang buwan pa lang nakalilipas. Kasya pa sa bulsa ko ang tutang niya na. Ngayon hindi ko na yata kayang buhatin. Kakaiba talaga ang itsura niya. Hindi ba mga kasama? Wika ni Marco, isa sa mga mangasong sinasamahan ni Leo. Oo nga po, Manong. Parang kailan lang nung nakita ko siya sa daan . Mahusay ang pagpapalaki mo sa kanya, Leo. Mang Eliseo, salamat naman at makakasama ko pa ulit kayo sa pangaso. Siya nga pala, may mga baguhan ako makakasama. Sina Esteban at Rodel, mga taga-kabilang bayan lang sila. Pagpapakilala ni Marcos sa mga kasama. Lumapit ang mga ito kay Rakal upang batiin. Ngunit angil ang isinalubong sa kanila ng aso.
Huwag niyo siyang titigan sa mata dahil siguradong sasakmalin niya kayo. Pasensya ka na. Akala ko maamo yung alaga mo. Malakas ang pang-amoy ni Rakal. Kaya nitong malaman ang totoong ugali ng tao sa pamamagitan ng pang-amoy. Ngayon palang babalaan ko na kayo. Kung may masama kayong tangga, huwag niyo na lang ituloy. Banta ni Leo. Nagulat ang dalawang kasama ni Esteban. Hinawakan ang dalang mga baril na pinakamalaking pagkakamali ng mga ito. Dinambahan ni Rakal si Esteban, akmang kakagatin na ito sa leeg nang sawayin siya ni Leo. Tama na, Rakal. Manong Rodel, ibaba mo ang baril mo kung ayaw mong mawasak ang lalamunan ni Manong Esteban. Wika ni Leo. Dahan-dahan namang ibinaba ni Rodel ang dalang baril. Unti-unti ding umatras si Rakal. Binalaan ko na kayong dalawa, pero hindi kayo nakinig. Ngayon, alam nyo na ang sinasabi kong panganib. Tanong ni Marco. Oo na, alam ko na. Pakiusap, Leo. Ilayo mo sa amin yung alaga mo. Wala naman kaming masamang tangka Gusto lang naming malaman kung totoo nga yung sinasabi ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Manong Marco, ano po ba ang sinabi mo sa kanila? Tungkol sa alaga mo, Leo, may hinala ako na isa siyang Laikano. Laikano? Ano po yung mga yon? Ang mga Laikano, isang lahi ng mga engkantong aso. Sa tamang edad, nagagawa nilang mag-anyong tao. Ngunit bibihira na lamang sila. At ang pagkakaalam ko, Leo, alamat lamang ang mga yon. Kaya malamang mali din ako. Hindi naman siguro anak ng engkantong aso itong si Rakal. Parang normal na tuta lang din naman Tara na, tatanghaliin na tayo. Wika ni Leo. Marco, pasensya na at hindi ako makakasama sa pangaso sa pagkakataong ito. Medyo kinakalawang na mga tuhod ko para maglakad ng napakalayo. Kaya si Leo na ang bahala sa inyo. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Alam mo naman yon, hindi ba? Ayos lang yan, Manong. Nauunawaan ko. Sige na, mauuna na po kami. Mag-iingat po kayo sa daan pa uwi. Tugon ni Marco. Matapos ay nagsimula na silang maglakad papunta sa kagubatan. Nasa unahan ng pangkat si Rakal. Ito ang nagsisilbing ilong para malaman ang pinaglulunggaan ng mga baboy ramo. Nang hindi nabubulabog ang kinaroroonan. Ilang sandali pa, narating na ng mga ito ang unang kampo. Mananatili tayo dito hanggang mag-umaga. Masyado ng delikado para magpatuloy pa tayo paakyat ng bundok sa ganitong oras. Bukod sa madilim mukhang babagsak pa ang ulan Tama si Leo. Ilang oras pa ang lalakarin natin bago marating ang susunod na kampo. Delikado kung aabutan tayo ng ulan sa daan. Magtayo na kayo ng mga tolda at mag-iipon lamang ako ng panggatong. Utos ni Marcos sa mga kasamahan. Maya-maya, narinig ng mga ito ang malakas na kahol ni Rakal. Sinundan pa ng mahabang pag-alulong. Alam ni Leo ang ibig sabihin nito. Dali-daling tumayo ang binata upang puntahan ang kinaroroonan ng alaga. Anong nangyari, Leo? Saan ka pupunta? Narinig ko ang pag-alulong ni Rakal. Isa lang ang ibig sabihin nito. May nakita siyang kakaiba. Hindi aalis ang asong yon hanggat hindi niya ako nakikita.
Hindi ka pwedeng lumakad ng mag-isa. Sandali lang, sasabihan ko sina Sebastian na wag aalis ng kampo. Wika ni Marco. Dali-dali nitong kinausap ang dalawang kasama. Matapos ay bumalik sa kinaroroonan ng binata. Maaring baboy ramo o hindi naman kaya usang nakita ni Rakal sa gubat. Pero ang pag-alulong ni Rakal ng ganong kahaba, ngayon ko lang narinig at hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun. Maya-maya pa, tumambad sa kanila si Rakal. Nakaharap ito sa masukal na bahagi ng gubat. Nakatayo ang balahibo sa batok habang mahinang umaangil. Nakita din ni Leo na nakalabas ang pangil ng alaga na tila handang sumalakay. Akmang lalapit na sana ang binata nang lingunin ito ni Rakal at kinahulan. Bakit ka kinakahulan ni Rakal, Leo? Ayaw niya akong palapitin. Mukhang mapanganib nga ang hayop na nakita niya, Manong. Tugon ni Leo. Maya-maya ay biglang lumabas mula sa masukal na bahagi ng gubat ang napakalaking baboy ramo. Dire-diretso itong tumakbo papunta kay Rakal. Sinalubong naman ito ng aso. Higit na mas malaki ang baboy kesa sa kanya. Kaya nag-alala si Marco na baka mapahamak ang alaga ng binata. Oy, baka mapano si Rakal. Masyadong malaki ang baboy ramo na yan para sa kanya. Kaya ni Rakal ang isang yan, Manong. Minsan na itong nakapagpatumba ng kalabaw. Kaya alam kong madali lang sa kanya ang talunin ng baboy ramo na yan. Wika ni Leo. Kakaiba ang laki ng pangangatawa ni Rakal kung ikukumpara sa mga pangkaraniwan. Lalo pat kung ang basihan ng edad, isa pa din itong tuta. Habang pinapanood ni Marco ang laban, nakikita nito ang kakaibang liksi ni Rakal. Halos hindi masabayan ang tingin ng galaw, lalo pat ang tanging liwanag na tumatama sa kanila ay mula sa buwan. Tumalon si Rakal papunta sa likod ng baboy ramo. Kinagat ito sa batok, dahilan para matumba ang nilalang. Nilapa niya ito hanggang sa tuluyang mamatay. Akmang lalapit na sana si Marco para siguraduhin patay na nga ang baboy nang bigla itong angilan at pakitaan ng ngipin ni Rakal. Sandali lang, Manong. May panganib pa sa paligid. Hindi nag-iisa ang baboy ramo na yan. Wika ni Leo. Nakarinig na mga kaluskos sa paligid ang binata. Tumambad ang tatlong maliliit na biik. Tumakbo ang mga ito patawid sa kanilang kinaroroonan. Laking gulat ng dalawa dahil biglang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Bumulagta ang isa sa mga biik. Nilingon ni Marco ang pinanggalingan ng putok. Nakita nito ang kasamahang si Sebastian. Nakaumang ang baril sa dalawa pang natitirang biik. Akmang lalapitan sana ito ni Marco nang biglang tumalon si Rakal mula sa kanilang likod. Sinugod nito ang dalawa niyang kasamahan. Manong Sebastian, Manong Rodel, ibaba niyo ang mga baril. Hindi kayo lulubayan ni Rakal hanggat nakaumang sa kanya mga sandata niyo. Sigaw ng binata. Ngunit sa halip na sumunod, pinaputukan ng mga ito ang aso na siyang malaking pagkakamali. Napakabilis umiwas ni Rakal. Nagawa nitong ilagan ang mga bala mula sa dalawang mga aso. Nagkakarga ng bala ang dalawa. Ngunit hindi na nila ito nagawa pang iumang kay Rakal dahil nasa harapan na nila ang galit na aso. Dinamba nito ang dalawa, dahilan para matumba at mabitawan ang mga sandata. Binalaan ko na kayo, kaso ayaw niyong makinig. Pasensyahan tayo.
dahil hindi ko na mapipigilan pa ang alaga ko sa pagkakataong ito. Marahang nilabas si Sebastian ng patalim, akmang sasaksakin na si Rakal, nang bigla itong sakmali ng aso sa leeg na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Marco, pakiusap. Tulungan mo ko. Ayoko maging hapunan ng asong to. Pagmamakaawa ni Rodel. Bitawan mo ang barel at anumang sandatang hawak mo. Nang sa gayon, lubayang ka ng aso. Wika ni Marco. Inihagis naman ng mga aso ang hawak na sandata. Inialis ni Rakal ang unahang paa nito na nakadagan sa dibdib ni Rodel. Dali-daling tumayo ang mga aso. Lingid sa kalaman ni Marco na may nakatagong pistol sa likod ng kasama. Binunot ito ni Rodel, akmang babarilin sana si Rakal nang bigla itong kalmutin ng aso. Dahil sa lakas ng pagkakakalmot, nabali ang kanang braso nito. Sinakmal ito ni Rakal sa leeg. Inihagis papunta sa isang puno. Nagkandalasog-lasog ang katawan ni Rodel na naging sanhi naman ng kamatayan nito. Ay, ewan ko ba kung bakit ang titigas ng ulo ng mga taga-syudad. Ilang beses ko na silang binalaan tungkol sa alaga mo, pero hindi sila nakikinig. Hindi mo nasagutin ang nangyari sa kanila, Manong. Sila ang may problema. Tara na, iligpit na natin ang bangkay ng dalawang yan. Anong sasabihin natin pagdating sa baryo? Sabihin na lang natin na nakasagupa nila ang malaking baboy ramang ito. At iyon ang ikinamatay nila. Wika ng binata. Pagkarating sa baryo, nagulat ang mga tao. Hila-hila ni Rakal ang dalawang bangkay. Gumawa ng karosa ang dalawa at pinahila ito kay Rakal pababa ng bundok. Anong nangyari sa mga yan, Leo? Hindi pa kayo nagtatagal sa bundok. Meron nang namatay. Tanong ng kapitan. Nakasagupa po nila ang malaking baboy ramos sa unang kampo pa lang. Binalaan na namin na huwag kumprontahin. Kaso masyadong matigas ang ulo. Hayaan mo na silang mamatay. Tugon ng binata. Matapos makipag-usap sa mga kapulisan, nagpasya ang binatang umuwi. Isinama nito si Marco. Dahil masyado ng malalim ang gabi para umuwi pa ito sa kanilang bayan. Pagpasensyaan mo na ang bahay namin, Manong, ha? Maliit lang ang mga silid. Dalawa lang naman kasi kami ni tatay ang nakatira doon. Naku, Leo, huwag mo akong alalahanin dahil sanay akong matulog kahit sa loob ng kagubatan. Wika ni Marco. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa tahanan ng binata. Sinalubong sila ni Mang Eliseo. Oh, ano nangyari? Bakit kayo bumalik kagad? Hindi ba maganda ang pwesto, Leo? Maganda naman po, tay. Pero may nangyari kasi. Napatay ni Rakal yung dalawa sa mga kasama ni Manong Marco. Tugon ng binata. Bagay na ikinagulat ni Mang Eliseo. Ano sinabi mo? Napatay ni Rakal ang dalawang kasama ni Marco. Hinaan mo lang yung boses mo, tay. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Oo, tay. Totoo yung sinasabi ko. Wika ni Leo. Kinumpirma naman ito ni Marco. Totoo ang sinabi ni Leo, Manong. Kasalanan din naman nila eh. Hindi sila nakinig sa mga babala ko bago kami tumuloy sa pangaso. Pero naayos naman na din ang lahat sa mga otoridad.
Pinalabas na lang namin na malaking baboy ramo ang nakapatay sa kanila. Kung ganon, wala na tayong dapat pang ipag-alala. O siya, pumasok na muna kayo nang makakain. At Marco, may itinabi akong masarap na lambanog. Saluhan mo ko, ha? Wika ni Mang Eliseo. Matapos kumain, nag-usap-usap ang tatlo sa harap ng mesa. Kailangan ko nang bumalik ng bayan bukas ng umaga dahil may aasikasuhin pa ako. Sayang lang at hindi naging maganda ang kinalabasan ng pangangasuko sa pagkakataong ito. May mga susunod pa namang pagkakataon. Kaya bumawi ka na lang, Marco, ha? Sa ngayon, bakit hindi muna natin lasapin ng masarap na alak? Habang nag-iinuman ang dalawang nakakatanda, biglang dumating ang mga tanod. Magandang gabi, Mang Eliseo. Pasensya na po sa istorbo. Pero maaari ko bang malaman kung nandito ang lalaking nagngangalang Marco? Oo, nandito pa si Marco. Bakit ba, Dong? Anong kailangan mo sa bisita ko? Pinapatawag siya ni Kapitan. May mga taong naghahanap sa kanya na pag-utusan lamang kami. Bukang mahalaga ang pakay ng mga taong ito sa iyo, Marco. Hindi sila mag-aabala ng ganitong oras kung hindi mahalaga ang sadya. Ang mabuti pa, puntahan mo si Kapitan. Leo, pakisamahan nga itong si Marco. Sige lo, ako na pong bahala sa kanya. Wika ni Leo. Sumama ang mga ito sa tanod. Dinala sila sa tahanan ng Kapitan. Nakita nila itong nakikipag-usap sa isang matanda. Magandang gabi sa inyo. Ipagpaumanhin niyo kung kinakailangan ko kayong ipatawag ng 10 oras ng gabi. Mangyari lamang may mahalagang pakay ang kapitan ng kabilang baryo sa inyong panauhin, Leo. Bungad ng Kapitan. Magandang gabi din po, Kapitan. Ano po ba ang may paglilingkod namin sa inyo? Si Kapitan Primo na ang bahalang magkwento sa inyo. Sandali lamang at kukuha ko ng kape. Tugon ng Kapitan. Pagkalis nito, nagsimula ng magkwento si Kapitan Primo. Pasensya na kayo kung hindi ako nakapag-antay hanggang mag-umaga. Mangyari kasi, isang mabangis na hayop ang sumalakay sa aming kagabi. Pinatay nito ang mga alagang hayop ng aking mga kababaryo. Hindi rin magawang mahuli dahil napakabilis nitong kumilos. Wika ni Kapitan Primo. Ayon pa dito, ilang beses na silang naglagay ng patibong sa paligid, ngunit nasisira lamang ito. May nakakita ba sa inyo ng anyo nito? Ang totoo niyan, wala ni isa sa mga kababaryo ko ang nakakita ng totoong itsura ng nilalang. Anino lamang ang kanilang naaaninag. Napakabilis din itong kumilos, kaya hindi nagagawang abutan ng aking mga tanod sa tuwing hahabulin. Maaari ko po bang malaman kung ano ang ginagawa niya sa mga hayop na napapatay? Muling tanong ni Marco. Kinakain ito ang lamang loob. Iniiwan ang mga labing nakasabit sa isang puno. Hinala namin, isang malaking musang ang gumagawa nito. Hindi maaaring musang ang pumapatay sa mga alaga niyo. Walang ganong kalaking musang sa bansa na maaaring magsabit ng biktima sa sanga ng puno. May mga naiwan bang bakas? Hindi namin matukoy kung alin sa mga bakas ng hayop ang sanilalang na sumalakay.
Kaya hiningi ko ang tulong ni Kapitan Mulong dahil alam kong may kilala siyang maaaring makatukoy nito. Tugon ni Kapitan Primo. Interesante ang isang to ah. Sige Kapitan, titignan ko ang magagawa ko. Wika ng binata. At may isang bagay pa akong gustong sabihin. Hindi lang mga hayop ang nawawala. Bago ko magpunta dito, isa sa mga kababaryo ko ang lumapit. Humingi ng tulong na mahanap ang nawawalang anak. Kasalukuyang ginagalugad ng mga tanod ko ang kagubatan sa paligid. Ganoon po ba? O sige, sandali lang at kukuha lang ako ng ilang kagamitan. Wika ni Marco. Dali-daling bumalik sa kanilang tahanan sina Leo. At habang nasa daan, nagpasaring ang binata. Gusto ko sanang sumama sa pupuntahan mo, Manong. Kaso baka hindi ako payagan ni tatay. Ako nang bahalang magpaalam sa tatay mo. Kailangan ko din ng malakas na pang-amoy ni Rakal sa lakad na ito. Tugon ni Marco. Napangiti si Leo sa sinabi nito. Maraming beses nang sinamahan ng binata ang lalaki. Ngunit ito ang unang pagkakataong tutugis sila ng hindi kilalang nilalang. Pagkarating sa tahanan, hindi na nagsayang ng panahon si Marco. Kinausap nito si Mang Eliseo upang kunin ang permiso na maisama sa lakad si Leo. Malalim na ang gabi, Marco. Masyadong mapanganib kung ngayon mo isasagawa ang pagtugis. Bukod sa napakadilim, hindi nyo alam kung anong nilalang ang hahanapin ninyo. Kaya ako nga po kakailanganin ang tulong ni Rakal sa lakad ko, Manong. Isa pa, pamilyar sa akin ang kasong ito. Hindi lang ako sigurado kung ito din ang nilalang na hinahanap ko. Maraming taon na ang nakakaraan. Hindi mo pa din pala nakakalimutan ang kaganapang yon, Marco. Mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Simula nang mamatay ang kapatid mo. Ang buong akala ko nalutas mo na ang kaso. Hindi, Manong. Kaya nga po ko nagpatuloy sa pangangasoy. Dahil gusto ko pa ding mahanap ang aswang na pumatay sa kapatid ko. At malakas ang hinala kung siya ang nambibiktima sa kabilang baryo. Kaya nakikiusap ako, Manong. Hayaan mo kong isama si Leo at Rakal. Pakiusap ni Marco. Hindi naman nagdalawang salita ang Ginoo. Pinayagan na matandang sumama si Leo at ang alaga para tugisin ang sinasabing nilalang sa kabilang baryo. O siya, ikaw na ang bahala kay Leo ha. May pagkababaya minsan ng batang yan. Kaya wag na wag mong hayaang mawaglit siya sa paningin mo. Matapos yon, inihanda na ang lahat ng dadalhin. Muling lumakad ang dalawa pabalik sa tahanan ng kapitan. Tara na po. Kailangan makarating tayo sa baryo ninyo bago mag-umaga. Nang sa ganon, hindi makontamina ang mga bakas na maaaring maiwan ng nilalang. Wika ni Marco. Lumakad na ang mga ito papunta sa baryo ni Kapitan Primo. Hindi naman ito kalayuan sa kanilang pinanggalingan. Kaya nakarating sila bago pa tuluyang magliwanag. Mabilis na sinayasat ni Marco ang paligid. Naganap ito ng mga palatandaan ng nilalang. Dahil minsan nang nagkaroon ng ganitong inkwentro ang Ginoo. May ideya na ito kung ano ang hahanapin. Naglakad sa paligid sina Marco at Leo. Nasa unahan ng mga ito si Rakal na inaamoy ang paligid. Hanggang sa biglang mapahinto ang aso. Kumahol ng ilang ulit. Nilapitan ni Marco si Rakal upang tignan kung ano ang natagpuan nito.
kapiraso ng telang nakasabit sa sanga ng maliit na puno. Bahagi ito ng kasuotan ng aking anak. Hindi ako maaaring magkamali. Wika ni Kapitan Primo. Maaaring napunit ang suot nitong damit habang tumatakas mula sa nilalang. Base sa mga bakas na ito, pumasok siya sa kagubatan. Tugon ni Marco. Kagad nitong sinabihan si Leo na pasundan kay Rakal ang mga bakas. Mabilis namang kumilos ang aso. Sinunod ang utos ng amo. Nakabuntot pa din sina Marco sa aso hanggang sa bigla itong kumaripas ng takbo papasok sa kagubatan na tila may kung anong nakita. Sinundan ni Leo ang alaga. Akmang tatakbo na din sana si Marco nang bigla itong hawakan ng kapitan sa kamay. Pakiusap. Iligtas niyo ang anak ko. Wika ng kapitan. Huwag po kayong mag-alala. Yun po ang gagawin namin, Manong. Ipanalangin niyong buhay pa siya at nagtatago lamang kung saan. Bumalik na kayo sa baryo, Kapitan. Kami na ang bahala rito. Matapos makipag-usap ay sinundan nito si Leo. Naabutan niya ang binatang nakaupo sa lupa habang may kung anong tinitignan. Manong, tignan mo. Mga piraso ng lamang loob. Hindi ako sigurado kung pag-aari ito ng tao o hayop. Mukhang papunta sa direksyong yon. Bitukan ng baboy ang isang to, Leo. Tara, bilisan mo. Hindi pa nakakalayo ang... Hindi na naituloy ni Marco ang sasabihin. May kung anong pumatak sa kanyang balikat. Pagtingala ng Ginoo, nakita nito ang patay na baboy na nakasabit sa puno. Papanong nakarating ang baboy na yan dyan sa itaas? Tama nga ang hinala ko, Leo. Mag-iingat ka. Dahil hindi lang basta mabangis na hayop ang kalaban natin dito. Anong ibig mong sabihin, Manong? Aswang ang may gawa nito, Leo. Maniwala ka sa hindi. Walang ibang nilalang na gumagawa ng ganitong pamamaraan ng pagpatay. Dinadala nila sa mataas na puno ang biktima upang doon patayin at kainin. Maaring nabulabog ang nilalang ng presensya ni Rakal, kaya iniwan nito ang pagkain sa puno. Kung ganan, pwedeng balikan niya ang pagkain mamaya. Malabong mangyari yon, Leo. Pasikat na ang araw. Hindi na basta magpapakita ang nilalang na yon at lalong hindi siya mag-aaksaya ng panahon na balikan ang pagkain niya. Dahil maaari naman siya mambiktima anumang oras gustuhin. Wika ni Marco, sabay turo sa isang baboyang malapit sa kanilang kinaroroonan. Bumalik ang dalawa sa baryo upang ibalita ang nangyari sa kapitan. Nang mga oras na yon, papasikat na ang araw. Hindi pa din nakakabalik si Rakal mula sa pagsunod nito sa amoy ng kanilang tinutugis. Mabuti naman at nakahanap kayo ng mga palatandaan. Ang baboyang nakita mo, pag-aari ng isa sa aking mga kabaryo. Malaki din ang nawala sa kanya simula nang sumalakay ang nilalang, kaya nagpasya na kaming magsagawa ng hakbang. Maya-maya pa, bumalik si Rakal. Hila-hila sa bibig ang tila patay na katawan ng babae. Nanlaki ang mga mata ng kapitan dahil ito ang nawawala niyang anak. Akmang lalapitan na nito ang dalaga, ngunit umangal si Rakal, kaya muli itong napaatras. Rakal, anong Hindi rin magawang makalapit ni Leo dahil naglabas ng ngipin ang alaga.
Ngunit nang si Marco ang nagtangka, walang kahirap-hirap itong pinalapit ni Rakal. Salamat, Rakal. Hayaan mo ko. Hindi na naituloy ni Marco ang sasabihin. Napatingin na lamang ito sa kapitan at kay Leo. Napansin nila ang reaksyon sa mukha ni Rakal habang nakatitig kay Kapitan Primo. Bakit ayaw tayong palapitin ng alaga mo sa katawan ng anak ko? Huwag na po kayong magpumilit, Kapitan. Dahil mapapahamak lamang kayo. Tugon ni Leo. Nilapitan nito si Rakal at hinimas ang ulo. Anong mapapahamak? Anak ko ang pinag-uusapan dito. Ilang araw na siyang nawawala. At ngayong nasa harapan ko na. Bakit hindi ko pwedeng lapitan? Kapitan Primo, hindi pa patay ang anak niyo. Nawalan lamang siya ng malay dahil sa sobrang pagod. At pagkabusog, maaari ko ba kayong makausap ng sarilinan? Sige, tungkol saan ba yan? Naglakad palayo sa mga tao si Leo at Marco. Sumunod naman si Kapitan Primo. Nakabuntot sa likod nito si Rakal. Ramdam na matanda ang matinding tensyon. Nadidinig nito ang mahinang pag-angil mula sa aso. Si Rakal ay hindi pangkaraniwang aso. Isa itong laikano sa makatuwid. Alaga na mga engkanto. Malakas ang pang-amoy sa mga bagay-bagay. Lalo na sa mga nilalang na kagaya ng aswang. Ang dahilan kung bakit ayaw kayong palapitin ni Rakal sa katawan ng dalaga. Dahil may natuklasan itong lihim. Naaamoy ng aso ang totoong katauhan ng anak mo. Kaya magsalita ka, Kapitan. Kailan nayanggaw ang dalagang ito? Nanlaki ang mga mata ni Leo dahil sa mga nadinig. Hindi nito akalaing matutuklasan ng alaga ang lihim ng dalaga. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi aswang ang anak ko. Hindi yon ang nararamdaman ni Rakal. At kung hindi mo aaminin ng totoo, wala kaming magagawa. Kundi hayaan ang malaking aso na yan na pagpira-pirasuhin ang katawan ng anak mo. Wika ni Marco. Wala nang nagawa ang kapitan kundi aminin sa dalawa ang totoo. Aaminin ko na. 2 buwan na ang nakaraan nang mayanggaw ang anak ko si Maria. Ipinagamot namin siya. Nagtiwala kami sa sinabi ng manggagamot na natanggal na nito ang sumpa sa katawan ng anak ko. Pero nalaman namin na huwad ang manggagamot na yon. At ang totoo, wala siyang ginawa. Tugon ng kapitan. Ayon pa dito, matapos dalhin sa manggagamot ang anak, naging maayos ang kondisyon nito. Nawala na din ang mga senyales ng yanggaw sa kanya, kaya hinayaan na lamang nila. Maayos namang nakakausap ang dalaga. Ngunit kapansin-pansin ang palagian nitong paglalaway. Lalo na sa tuwing nakakakita ng baboy na kinakatay o kahit ang mga tinda sa palengke. Bago pa man nila madalas sa manggagamot ang dalaga, nahuli na ito ni Kapitan Primo na kumakain ng buhay na manok sa likod ng tahanan. Hindi lang isa, kundi maraming beses itong nangyari. Kaya naman nagpasya ang matandang itali ang dalaga. Ilang buwan ang nakalipas simula ng itali nila ito. Unti-unting nagbabago ang ugali. Naging mainitin ang ulo, palaging sumisigaw at umaangil na parang gutom na hayop. Hindi din mapatid ang laway na tumutulo sa bunganga nito habang nakatitig sa malayo. Dito na nagpasya si Kapitan Primo
na magpatawag ng manggagamot. Sa kasamaang palad, manloloko muli ang kanilang nalapitan. Tinangay lamang ang dalang pera. Wala itong ginawa sa anak. Pinakitaan lamang nito ng ilang huwad na ritual ang kapitan. Matapos ay sinabing ligtas na ang dalaga. Tinanong din ng kapitan kung nasaan ang inilabas nitong ibon. Ngunit hindi masagot na manggagamot. Ang sabi lamang nito, natunaw na sa loob ng katawan ng dalaga ang sisiw. Ang totoong may kasalanan sa pagkamatay ng mga tao sa lugar na ito ay walang iba kundi si Maria. Siya din ang responsable sa pagkamatay ng maraming hayop sa paligid. Kung ganon, bakit mo ipinatugis sa amin ang iyong anak? Iyon ay dahil gusto kong itama ang mga mali ko. Kinonsente ko ang pagiging aswang ng aking anak na naging sanhi ng pagkamatay na maraming tao. Kung gayon, handa na kayo sa maaaring mangyari sa kanya. Teka Leo, nasa na ang dalaga? Wala na ito sa kinahihigaan. Maging si Rakal ay hindi nito napansin. Hindi ko alam nandito lang yung kanina. Tugon ni Leo. Dali-dali nitong inutusan si Rakal na hanapin sa paligid ang dalaga. Mabilis naman itong sumunod. Hindi naramdaman ni Rakal ang kilos ng anak mo, Kapitan. Ibig sabihin, sanay na ito sa kanyang ginagawa. Mahihirapan tayong matuntun siya dahil alam na niyang tinutugis natin siya. Kung sakaling mahuli niyo ang anak ko, pakiusap lang. Huwag niyo siyang papatayin. Hindi ko po may papangako ang bagay na yan, Kapitan. Dahil sa oras naman laban siya, wala akong magagawa kundi ang ipagtanggol ang aming sarili. Wika ni Marco, sabay lakad papasok sa kagubatan. Masama ang loob ng kapitan sa naging tugon ni Marco, kaya gumawa din ito ng hakbang upang mahanap ang sariling anak. Tanghaling tapat na ng mga sandaling yun, wala pa ding nakitang bakas ng dalaga. Nagpasya na si Marco na magpahinga at antayin ang susunod na gagawin ng aswang. Kailangan nating magpahinga, Leo. Sa ngayon, wala na tayong magagawa pa. Hindi natin siya mahanap sa ganito katinding sikat ng araw. Nagtatago na yung kung saan. Nagtataka nga din ako, Manong. Bakit parang hindi gumagana yung malakas na pang-amoy ni Rakal? Ang ganitong uri ng mga aswang, mahusay sa paggamit ng sabulag. Nalilin lang nila ang paningin at pang-amoy ng mga kagaya ni Rakal. Ngunit sa oras na magbagong anyo sila at muling sumalakay, kusang lalantad ang samyu nila. Doon pa lang magkakaroon ng pagkakataon si Rakal na mahanap siya sa pamamagitan ng pangamoy. Pagpapaliwanag ni Marco, panandali ang naidlip ang binata sa paanan ng puno, habang si Rakal naman nakahiga sa tabi nito. Pagod na pagod si Leo na mga sandaling yun dahil bukod sa buong gabi silang gising. Ito din ang unang pagkakataon nilang tumugis ng isang nilalang ng walang hinto. Maya-maya pa, ginising siya ni Marco dahil may mga taong paparating. Leo, gising. May mga paparating. Maghanda ka. Parang hindi maganda ang kutob ko dito Wika ni Marco. Bumangon si Leo at tumayo sa tabi ng kasama. Si Rakal naman ay tumayo sa harapan nila upang salubungin ang mga ito. Napagtanto ng dalawa na ang mga ito ay tanod ni Kapitan Primo. Isuko niyo ang asong yan sa utos si Kapitan Primo. Sandali lang mga kasama.
Bakit naman niya gagawin yun? Siya nga ang nakiusap sa amin na tugisin ang pumapatay sa mga hayop dito sa baryo nyo. May nakapagsabi sa kanya na ang aso ninyo ang totoong salarin. Kaya isuko nyo ang aso kung ayaw nyong magkagulo. Gusto niyong hulihin si Rakal. Ayan, subukan ninyo. Wika ng binata sabay atras. Dahan-dahang nilapitan ng mga armadong tanod si Rakal na nooy kalmado lamang na nakatayo. Sabay-sabay nilang sinugod ang aso gamit ang hawak ng mga sibat. Ngunit sa asamaang palad, sila-sila lamang ang nagkatusukan dahil biglang tumalon pa itaas ang aso. Lumapag ito sa kanilang likuran. Pasensya na. Nakalimutan kong sabihin na may pagkakuneho pala itong alaga ko kung tumalon. Binaliktad kami ng kapitan nyo. Ngayon tignan mo ang nangyari. Gumawa ng kwento si Kapitan Primo para pagtakpan ang kanyang kasalanan. Ibinaling niya sa amin ang galit niyo mga taong bayan para hindi malaman ng tinatakpan niyang baho. Anong ibig niyong sabihin? Anong baho? Alam kong hindi kayo maniniwala. Pero sasabihin ko pa din. Nasa inyo na kung ano ang paniniwalaan nyo. Ang anak ni Kapitan Primo na si Maria ang aswang na sumasalakay at pumapatay sa mga alaga niyong hayop. Kung anumang kwento ang kumakalat sa baryong ito, siya ang gumawa nun para pagdakpan ng kanyang anak. Tugon ni Marco. Marahang ibinaba ng tanod ang hawak na sibat. Napagtanto ang sinabi ng Ginoo. Naalala nitong sila ang nagpatawad na manggagamot para gamutin ang nayanggaw na anak ng kapitan. Ilang buwan na ang nakakaraan. Kung ganun, tama nga ang hinala ko. Hindi nga nagamot ang anak ni Kapitan. Wika ng tanod. Akamang aalis na sana, ngunit pinigilan ito ni Marco. Sandali lang. Kapag bumalik ka doon ng nag-iisa, mapapahama ka lang. Kaya kung ako sa'yo, dumito ka muna at tulungan mo na lang kaming gamutin tong mga kasama nyo. Wika ni Marco. Matapos gamutin ang mga nasugatang tanod, pinayagan na din silang umalis. Anong susunod na gagawin natin, Manong? Itutuloy natin ang paghahanap sa anak ni Kapitan. Kailangan natin siyang matagpuan kahit ano pa ang mangyari. Kung hindi, marami pa ang mamamatay. Lingid sa kalaman nito na nadinig ng binata ang usapan nila ni Mang Eliseo. Manong, wala ka namang dapat itago sa akin . Alam ko po ang nangyari sa kapatid mo. Aksidente kong nadinig ang usapan niyo ni tatay. At alam ko din na ang tinutugis nating aswang. At ang pumatay sa kapatid mo ay iisa lang. Ay nako. Tama ka, Leo. Kaya ako pumayag na tulungan si Kapitan Primo. Dahil may suspecha akong dito matatagpuan ang pumatay sa kapatid ko. Hindi nga ako nagkamali. Kaya kahit ano pang mangyari, tutugisin ko ang mga aswang na yon. Tugon ni Marco. Nagantay ang mga ito sa kagubatan hanggang sa sumapit ang dilim. Lingid sa kaalaman ng dalawa na bukod sa aswang na tinutugis, may paparating pang mas matinding panganib. Naghahanda ng magsimula sa paghahanap ang dalawa nang bigla silang makarinig ng putok ng baril. Magtago ka, Leo. Anak nang, bakit may ibang mangaso dito? Maya-maya ay lumantad si Kapitan Primo kasama ang ilang armadong kalalakihan. Galugarin niyo ang buong gubat. Kailangang mapatay ang asong yon.
Siya ang nambibiktima sa mga hayop dito sa baryo. Utos ng kapitan. Nagulat ang mga armadong kalalakihan nang biglang nakarinig ng malakas na alulong. Nasundan ito ng mga kaluskos. Isa-isang nawala sa sukal ng mga kasamahan ng kapitan na tila may kung anong humablot. Napakagaling ni Rakal. Hindi si Rakal ang may gawa niyan, Manong. Paano mong nasabi? Ayun si Rakal, nasa likod ng malaking bato. Hindi ko alam kung anong nilalang na umaatake sa kanila. Wika ni Leo, sabay turo kay Rakal. Maya-maya pa lumabas na ang dalawang malalaking aso. Kahawig ito ni Rakal. Ngunit mas matingkad na itim ang kulay ng balahibo. May mga tuldok na puti sa noo ang mga ito, nakagaya kay Rakal. Imposible. Paano nandito ang mga yan? Bakit, Manong? Kilala mo ba ang mga asong yan? Oo, kilala ko ang mga asong yan. Pag-aari sila ng kapatid ko. Pero imposibleng buhay pa sila. Nakita ko kung paanong pinatay ng taong bayan ng dalawang yan. Para matiyak na tama ang hinala, naglabas ito ng kapirasong tela. Tinawag ang pangalan ng dalawang malaking aso. Sandali lang, Manong. Baka lapain tayo ng mga yan. Magtiwala ka sa akin, Leo. At kay Rakal, diyan ka lang at ako na ang bahala. Tumayo ito para makita siya ng dalawang aso. Dahan-dahang lumapit ang mga ito papunta sa kanya. Bigla namang humarang sa daan ng mga ito si Rakal na kumakawag ang buntot. Ito ang unang pagkakataong nakita ni Leo ang ganoong kilos ng alaga. Sinasabi ko na nga ba, buhay kayong dalawa. At Leo, magugulat ka. Pero ang alaga mong si Rakal, ang nawawalang tuta ng dalawang asong ito. Sa gitna ng kasiyahan, muling nakarinig ng putok ang dalawa. Natumba ang isa sa malalaking aso. Mukhang nakalimutan nyo na yata ang presensya ko. Maria, alam kong nandiyan ka lang sa paligid. Tulungan mo kong patayin ang mga taong ito para magawa mo na ang gusto mo nang walang nakikialam. Nagsisisi akong humingi ng tulong sa inyo. Napagtanto kong mas mabuti kung hahayaan ko ang anak kong gawin ang gusto niya. Wika ni Kapitan Primo. Nilapitan ni Leo ang babaeng aso. Tinignan ang tama nito. Malubha ang lagay ng isang tumanong. Direktang tumama sa baga niya ang bala. Walang hiya ka, Kapitan. Maaati mong mabuhay ang isang aswang habang namamatay ang lahat ng mga tao sa paligid mo dahil sa kagagawan niya. Galit na galit itong tumayo. Naglakad papunta sa kinatatayuan ng kapitan. Nagkakarga ito ng bala sa baril. Natataranta na dahil hindi mailagay ng maayos ang bala. Sumuko ka na, Kapitan, dahil wala ka ng laban. Mukhang wala na din ang anak mo. Hindi ka na narinig eh. Ngunit maya-maya pa, may figura ng taong lumapag sa kanyang harapan. Bigla itong hinawakan sa leg at inihampas sa puno. Magaling, Maria! Sige, patayin mo sila. Pati na ang mga aso yan. Hinarap ng aswang ang mga aso at sinugod. Sumipol ng malakas si Leo. Napalingon si Rakal. Nakita nitong tumango ang binata kaya sinalubong nito ang papasugod na aswang. Parehong mabilis kumilos ang mga ito. Ngunit dahil sa laki ng katawan ni Rakal, nagawa nitong mapatalsik ang aswang
dahilan para tumama ito sa malaking bato. Sumugod naman ang isa pang aso, dinamba ang aswang. Samantalang si Leo naman, hinarap ang kapitan. Dumampot ito ng pamalo. Inihampas sa kamay ng matanda na may hawak na baril. Kasunod nito, isang malakas na suntok ang ibinigay ni Leo sa matanda, dahilan para mawalan ito ng malay. Ibinaling ng binata ang atensyon sa alaga. Pinagtutulungan ng dalawang malalaking aso ang isang aswang. Kagat ni Rakal ang kanang kamay nito at kaliwa naman ang kagat-kagat ng isa pa. Sabay nila itong hinila hanggang sa tuluyang mahati ang katawan ng aswang sa dalawa. Tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ni Kapitan Primo nang magkamalay ito. Nakitang pinagpira-piraso ng mga aso ang anak na aswang. Muling binalikan ni Leo si Marco na nooy wala pa ding malay. Isinandal niya ito sa puno, hinayaang magpahinga. Lumapit ang binata sa dalawang aso na nooy tila kinikilala ang isa't isa. Ano Rakal? Siya ba ang nawawala mong tatay? Teka, ano nga ba ulit ang pangalan mo? Tanong ni Leo habang nilalapitan ang dalawang malalaking aso. Juno ang pangalan ng isang yan. At ang... Teka, nasan si Malaya? Nagulat ito nang bigla siyang dinilaan ng babaeng aso. Juno, Malaya, yun pala ang pangalan ng mga magulang mo, Rakal. Ano, gusto mo na ba silang makasama? Wala naman silang pupuntahan, Leo. Kaya sila naparito dahil nasundan nila si Rakal. Ibig sabihin lang, nasa wastong gulang na ang aso mo para sa pagpaparami. Kung ganun, sumama na lang kayo sa akin. Ako nang bahala sa inyo. Wika ng binata. Matapos ang kaguluhan, muling tumahimik ang baryo ni Kapitan Primo. Ipinakulong ng mga taga-baryo ang kapitan para pagbayarin ang lahat ng ginawa ng anak. Nagbalik na din sa sariling bayan si Marco. Ipinagpatuloy ang buhay. Saka pa lamang napag-alaman ni Leo na milyonaryo pala itong si Marco. Nang minsan siya nitong isinama sa tahanan, tumambad ang napakalaking mansyon na yari sa marmol. Nakahilera din sa garahe ang magagarang sasakyan na karamihan ay ginagamit ni Marcos sa pangangaso sa kung saan-saan. Ito ang buhay ko, Leo, at huwag mo sanang ipagsasabi sa iba ang sikreto ko. Huwag kang mag-alala, Manong. Atin-atin lang to, no? Sinikap ni Marco na matulungan si Leo na makapagtapos ng kolehiyo. Kalaunan, namasukan ito sa pamahalaan bilang kawani ng kagawaran ng kalikasan at likas na yaman ng bansa. Matagumpay na naipasa ng binata ang kurso sa pagiging forest ranger. Sa tulong ng 3 alagang Laikano, pinangalanan nila ang kabundukan na sakop ng kanilang probinsya. Sa kasalukuyan, wala na si Leo. Ngunit naiwan ang mga alaala nito sa mga anak at kaapu-apuhan. Ipinagpatuloy din nila ang tradisyon ng pag-aalaga ng malalaking lahi ng aso bilang pag-alala sa kabayanihan ni Rakal. Ang asong alaga ng engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.